May mga bagay po na hindi natin maiiwasan. Bilang mga tao, bilang mga magulang, bilang mga anak, bilang pare, bilang madre, bilang isang pamilya. Ano po kaya yon na hindi natin maiiwasan? May mga pagkakataong meron po tayong hidwaan. Sabi nga sa yung may something. May mga pagkakataon na meron kayong mga misunderstanding. Mga mumunting, mga sabihin natin na di pagkakaunawaan na minsan po ay nagiging grabe sa pagdating ng panahon. And we can only hurt those people whom we love so much. Our family, our loved ones. At ang problema po, it's very, very difficult to forgive and to forget. Mabigat ba sa dibdib? Yung galit mo, yung sama ng loob mo, hindi mawala-wala. Ha? Sa bianan mo, sa manugang mo, sa asawa mo, sa mga mahal mo sa buhay. Kaya ang timsong mo ay, maalaala mo kaya. Laging naalaala. We cling to it. We cling to bad memories. At sabihin po natin na napakahirap mawala sa ating isipan. May mangungumpisal nga sa akin, Father, ako po'y galit na galit. Alam po niyo, noong 1945 po, 1945 pa yung galit mo. 2023 na, hindi ka pa rin nagpapatawad. 2023 na, ang tagal na noon, panis na yun. Aba, ay pagkatagal-tagal na. And many of us, siguro tinatawanan mo yung sinasabi ko, but when many of us are imprisoned by our anger, bitterness, and resentment. Matagal nang ginawa ng asawa mo, hanggang ngayon bilanggo ka pa rin ng selos, kaya minsan nagkamali yung asawa mo at medyo napahilig kay Daisy 8, Daisy 9, ay abay ang lahat ng tingin mo ay wala ka ng tiwala sa asawa mo. Hindi ka na gumraduate. Kaya ikay bilanggo ng iyong galit at sama ng loob. Ano po ba ang dapat? Well, our solution is to forget. Pero ang problema ay hindi nga po makalimot. Laging sariwa ang sugat. Anong gagawin ninyo kapag kayo po ay binigyan na nagbabaga, the burning coal sa inyong mga kamay? Anong gagawin mo kapag binigyan ka ng nagbabagang kahoy? Anong gagawin mo, kuya? Bigyan kita ng nagbabagang kahoy. Anong gagawin mo? Papatayin po. Papatayin? Hindi, masakit eh. Anong papatayin agad? Anong gagawin mo? Bago patayin. Hihipan po. Ihipan. Teka, dito sa babae, masyadong heroic yung kanyang nasa sa isip. Anong gagawin nyo? Ang ganda ng tattoo ninyo. Talagang, ano ba yan? Oh, Jesus Christ. Oh, ganda. Anong gagawin ninyo? Nalagyan kayo ng nagbabagong kahoy sa kamay nyo. Anong gagawin po nyo? Anong gagawin nyo? Ano po? Anong gagawin? Itatapon. Itatapon. Hindi po ba? Itatapon nyo. Nagbabaga eh. Ay ano ang nangyayari? Kapag tayo may mga masasama na nasa sa puso, let it go. Let it God. Nagbabaga nga eh.
makakasama sa atin. So ano kailangan? Itapon, tanggalin. Ang problema, we cling to it, we love embracing it, kaya naman you are sorry for the rest of your life. Mga kapatid, lahat po tayo ay pwedeng magkamali. Lahat tayo ay pwedeng magkasala. Kahit pare nagkakamali, nagkakasala. In my 34 years as a priest, inaamin ko, hindi lahat ng ginawa ko ay tama. Meron akong naging maling desisyon. Maaring nagkamali ako ng ginawa. Because I believe I am a human being. Okay, ito na lang po. Sino po sa inyo ang walang nagawang pagkakamali? Walang nagawang kasalanan simula nang isilang ka sa mundong ito. Pakitaas ang kamay. Walang kasalanan, pakitaas. Pakitaas yung mga taong walang nagawang kasalanan at kukoronahan kita at papasakan kita ng bulak sa ilong. Wala ka ng karapatang mabuhay. Probably you are resting in peace by now. Sino naman po ang walang nagawang kabutihan simula ng kailalangin sa mundo? Sino pong walang nagawang kabutihan dito? Lahat po tayo may nagawang kabutihan. And truly, we are like in the pendulum. Isang araw, pagising mo, ang bait-bait mo. Minsan naman pagising mo, supla-suplada mo. Pagising mo, galit ka. Because what we have inherited is not a perfect human nature. It is corrupted because of the original sin. A darkened intelligence, a weakened will, a life that is prone to concupiscence. Lahat po tayo ay pwedeng magkasala. At kung ganun po, lahat po tayo ay nangangailangan ng pagpapatawad at pagtutuwid ng ating kapwa. Para po sa mga magulang, hindi po sapat na pag-aralin natin ang ating mga anak. Kailangan you need to check kung saan po pumupuntang internet ang inyong anak. Kung saan siya laging dumadalaw. Anong mga apps, anong mga sabihin natin kanyang laging pinupuntahan. You need to check the people around him. Her dates, her friends, before you end up bitter in your life. Baka mamaya, kasi nagkakamali nakakasala. Sa panandali ang aliw, mamaya ay, nakaw, ay buntis na. Sasabihin ng anak, Ma, let me do my way. I'm already 16, let me do my way. Ano nangyari? Ma, uuwi, I'm on the way. Ayun ang problema. Kaya nang siya ikasal, hindi na here comes the bride, all dressed in white. Ang team song na, here comes the bride, 5 months inside, 4 months to go, and we have a baby boy. Nagkamali, nagkasala. Kailangan ng guidance. Kailangan ng fraternal correction. Kailangan ng pagtutuwid. We cannot just simply close our eyes sa mga pagkakamaling nakikita natin sa bahay, sa nakikita natin sa ating komunidad. Hindi tayo na dapat maging pipi, sarado sa katotohanan. We need to rectify whatever wrongdoings that we are seeing in our family, in our community. Kaya nga po, isa po sa panakamahirap gawin ay tayo po ay nahihirapang magtuwid ng kapwa. Ayaw po nating tuwirin yung pagkakamali, hindi natin ma-address yung issue. Bakit po? Dahil ang Pilipino po ay pusong mamon, hindi pusong pinag-ung. Yung pinag-ung matigas.
Pero yung mamon, malata. Ayaw natin ng confrontational. Ayaw natin ng sinasabihan. Ade, labas mo muna para makahangin. Nakikipagsabayan sa akin. Okay, thank you. Ayaw natin ng confrontational. Gusto natin ay pabebe time lang lagi. Ayaw natin mag-aaway. Kaya naman, kapag merong confrontational, anong gagawin ng babae? Anong gagawin pag may away? Iiyak. Iyak, tahimik, pamartir. Ay ang lalaki naman, pagka huli na ni Mrs., hindi naman, example lang yun ha. Anong ginagawa ng lalaki? Hindi ko po alam, Father. Hindi ko po alam kasi di pa naman ako nahuhuli. Oh, magaling magtago. Pero usually po ang mga lalaki, anong ginagawa? Balabalay sila pa ang galit. Ha? Huli na, nagagalit-galitan, defensive. Pero yung babae dadaanin sa iyak. Kaya anong nangyayari? Walang understanding na nagaganap kung hindi naroon ang animosity, naroon ang conflict, naroon ang misunderstanding. Alam po niyo itong banal na ebanghelyo natin, very, very practical. Jesus has given to us a practical way to solve problems in relationship. And most specifically, as we give fraternal correction. Kasi lahat pwede magkamali. Minsan, nilumapit sa akin dito, Father, huwag kang magagalit ha. Ang haba mo magsermon, pero maganda. May positive at negative. Ang haba niyong magpaliwanag ng salita ng Diyos. Sabi ko, alam mo ang salita ng Diyos, parang apo yan eh. Kailangang ibabahagi mo yan ng kompleto. May mga pagkakataon naman lalapit, Father, bakit po ang ikli ng sermon nyo? Abay, marunong ka pa sa akin. At now I came to realize na kailangan we need to accept the criticism of others. Pero kailangan po ay yung criticism na constructive. Kaya nga po, ano ang motivation ng fraternal correction? It must be motivated by love. Hindi inggit, hindi sama ng loob, not to downgrade the person, but to help the person to grow. Kaya sinasabi mo yon hindi pag marites. Marami sa atin kasi marites. Huy, alam mo ba si ay pumatol kay ganyan. Ay marites na yan, marimar na yan, marisol na yan. Pero kung yung motivation mo yung love, paano mo sasabihin sa kapwa mo, Sister, ipagdasal natin si brother kasi may problema. Yun lang. Hindi mo na itsismismis. Ay, alam mo, ipinatulan. Mayor, ay, pagdasal natin yung, yung katunggali natin. Ba, ayun pala, tatlo-tatlo ang kabit. Ala, ay pati katulong ay pinatulan. Ay hindi na po yung fraternal correction, chismis na po yan. Kaya nga, number one, it must be motivated by love. It is not a rash judgment, kundi ang ibinibigay mo ay pagkakataon para sa tao na magbago. Because the biggest room in the whole world is the room for change. You can change for the better. Kaya nga po, pangalawa, that our intention is to help the person again to stand up. Nagkamali, anong dapat gawin? Tatadyakan ba? Sisiraan ba? Hindi. Pag nagkamali, nagkasala, tutulungan, ipagdadasal, bibigyan ng pagkakataon. Pag nagkamali, nagkasala, bibigyan ng pagkakataon na makapagsimulang muli. It's never to destroy the beautiful name of
other person. It is to build up the spirit of that person. Hindi natin maiiwasan makakita ng mga pagkakamali. Pero very, very practical si Lord. Ano ang kanyang pamamaraan? Number 1, talk to the person privately. Kayo lang dalawa. Heart-to-heart talk. Hindi broadcast. Walang mga marites. Walang advertisement. Hindi ka mag-iimbita ng mga reporter. Hindi ka mag-iimbita ng TV station. Talk to the person privately. Alam po nyo nung ako po ay naging malapit ng maging pare. Siguro namimiss lagi ako ng mami ko. Lagi po akong dinadalaw sa seminaryo. Mga siguro po 1 year na lang po at ako'y magiging pare na. Ang mami ko, pumupunta lagi sa St. Alfonsus. May dalang hamburger, may dalang spaghetti, may dalang kung ano-ano. Ay yung mga kaeskwela kong pare, ako'y inaasar. Sabi, mamas boy, mamas boy, mamas boy. Ay napikan na po ako. Ang ginawa ko po ay nakipag-usap ako sa mami ko. Mami, ako po'y malapit ng maging pare. Hindi na po ako si Joey inyong bebe mo. Malaki na po ako. Hindi na nga po ako umiinom ng gatas eh. Ang iniinom ko na po'y red wine. At kaya po, lambanog o makalan, yan na po ang iniinom ko. Hindi na po ako umiinom ng gatas. Hindi na rin po ako naghihingotong. Oh, alam niyo naghihingotong? Hindi na rin po ako nagtatamsak. Oh, binata na po ako, magiging pari na po ako. Please don't baby me. Sa simula po ang mami ko, ganyan ka na. Malapit ka nang maging pari, kaya ganyan ang ugali mo. So ano pong ginawa ko? Second step. The second step is call a witness. Hindi maintindihan ng nanay ko yung gusto ko na mangyari na parang sinasabi ko, Ma, grow up. Eto na ako. Sa 3 buwan, reverend na ako. Huwag mo naman akong bebehin sa harap ng aking mga kaeskwela. Napapahiya na ako. Ang mami ko'y nagdamdam, tumampo, tampong bukid. Kaya anong ginawa ko? Step 2. Call a witness. Tinawag ko po ang aking parish priest, Monsignor Atilano Oracion, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. At sabi ko, Mons, kausapin mo nga ang nanay ko at sabihin mong, hindi na ako bunjing. Ako ay magiging pari na. At nasasakal na ako sa kanyang pagmamahal. Alam nyo, naipaliwanag ni Monsignor Oracion ng maliwanag na maliwanag. At kami po ay simula noon, hindi na po ako masyadong dinadalaw ng nanay ko linggo-linggo. Once every 2 weeks na lang po. 2 beses na lang isang buwan. At hindi na rin po ako binibigyan ng spaghetti, hamburger na lang. At least, nabawasan. Baby pa rin. Pero pangatlo po, after getting a third party at hindi mo pa rin nakuha ang loob ng kapatid mo, anong gagawin? Call the church. Isangguni mo sa simbahan para mang isang ina na nagdidisiplina. It's not a punishment, but it is an advice. It is an exhortation na kailangang dinggin. It is a way of correcting the person in a gentle way na pagsangguni sa simbahan. Pang-apat, at kapag hindi ka pa rin nagtagumpay, yan ang pinakamarahas. Treat him as a Gentile or pagan. Parang sabihin mo, bahala ka na sa buhay mo. Tatanggapin mo na lang na wala ka nang magagawa. At least meron tayong 3 pamamaraan.
talk to Him privately, have a third party, then go to the church. At pag wala na, ay di leave it to the grace of God. Kung hindi natin kayang baguhin ang ating kapwa, hindi natin kayang baguhin ang ating mga mahal sa buhay, leave it to the mercy and love of God. Amen? Mga kapatid, ang pangalawang mensahe ng Banal na Ebanghelyo ay tungkol sa power of praying together. Sino po sa inyo ang nagdarasal ng Santo Rosario sama-sama bilang pamilya? Nakakalungkot, walang nagdadasal. Sino naman po ang pamilyang sama-samang umaattend ng misa? Pakitaas po yung medyo, ayan, kakaunti pa rin. Sino po naman na nagdarasal ng Angelus alas 6 ng gabi bilang isang pamilya? Taas ang kamay. Kuwang, kuwang, kuwang. Kapatid, there is power when you pray together. Sabi ng Panginoon, kung may 2 o 3 nagkakatipon, anong gagawin ng Panginoon? Diringgin ng Panginoon ang panalangin nyo. The power of prayer of community. Intercessory prayer. Noong una pong malakas pa ang charismatic, Sister Jopet, asan Sister Jopet? Ayan. Nung malakas pa ang charismatic, anong ginagawa natin sa mga may sakit? Pinapray over ng community. Because we believe in the power of praying together. Pero ngayon po, pag may sakit, minom ka ng gamot. Ngayon, punta ka sa doktor. Okay lang po yun, pero dapat ang immediate reaction, magdasal tayo. Magdasal tayo bilang pamilya. Kasi po ang problema, ang ating altar napalitan ng telebisyon. Ang ating misa napalitan ng mga teleserye. Napalitan ng Netflix. Napalitan ng YouTube. Napalitan ng ML. Napalitan ng Prime Video. Napalitan ng mga tele-Korean movie. Nalimutan na natin ang mga bagay na mahalaga na sama-samang ginagawa. The power of prayer. Ano pa ang nagagawa ng panalangin sama-sama? Aside from being powerful, aside that the Lord will answer our prayer, sa pamagitan ng sama-samang panalangin, si Jesus ay nakakasama natin. If there are 2 or 3 gathered in my name, anong sabi ng Panginoon? There I am in their midst. Si Jesus po, sa lahat ng kanyang ginagawa, lagi siyang kasamang mga disipulo. Transfiguration, pagbabagong anyo, naroon si Peter, James, and John. Yung Gethsemane, naroon ang mga disipulo. So sa lahat ng ginagawa ng Panginoon, He is with the community. Sapagkat the family that prays together, stays together. Long time ago, ako po ay nagmisa sa Gisgis. Isang grupo po, El Shaddai yata yun. Wala pa ho noong simbahan, yung Gisgis. Nagmimisa po kami ay sa basketball court, sa mga ilalim ng mga niyugan. Open court po yun. So nagmimisa po ako, bigla pong umambon. At sabi ko, Diyos ko, wag naman po sana. Biglang automatic, sabi ko, mga kapatid, naniniwala ba kayo na titigil ang ulan? Sigawan lahat, Amen! Sabi ko, ako, napasubo yata ako. At hindi ako naniniwalang titigil ito. Madilim. At uulan talaga. Pero napasubo na ako. Sabi ko, itaas natin ang ating mga kamay. Taas lahat. Naniniwala ba kayo sa kapangyarihan ng panalangin sama-sama? Opo, Father. Okay.
Piki tayo lahat. Panginoon, naniniwala po ako. Patitigilin po ninyo ang ulang ito. Sabagat sinabi nyo kung meron kayong 2 o 3 nagkakatipon, diringgin nyo ang aming panalangin at kami inyong sasamahan. Mga kapatid, lumakas po ang ulan, kumulog, kumidlat. At sabi ko, Diyos ko, mapapahiya yata ako. Kaya sabi ko, Lord, sa isip ko, Lord, parang awa mo na. Patigilin mo na ang ulan. Ang mga tao po'y team na nananalangin. Ako po'y kabadong-kabado. At sabi ko, Lord, parang awa mo na, patigilin mo na ang ulan. Kaya habang nakataas po ang aking kamay, nakapikit din po ako. At sana po ay tumigil na ang ulan sa loob ng 3 minuto. Mga kapatid, after 2 minutes and 45 seconds, ni isang patak ng ulan, walang pumatak. And that is the power of prayer. Palakpakan! So mga kapatid, pawisan na po ako. Yun lang ang gusto kong sabihin sa inyo, magdasal po tayo. Sama-sama po tayo magdasal at diringgin ng Panginoon ang panalangin na nanggagaling sa puso. Pag tayo po'y nagdadasal sama-sama, 2 ang nagaganap. Dinidinig ni Lord ang ating panalangin at pangalawa, kasama natin siya. Jesus is very much present in the Eucharist. He is really, truly, substantially present in the Eucharist. He's present in this assembly. He's not just present in the person of the minister, but right here in front of us, in us, Jesus is present. Jesus is present on the Word of God being read. Jesus is present in the Word of God being explained to you. Jesus is present even in the darkest moment of our life. Jesus is present in you. Jesus is present in your heart. Kaya sa umaga pong ito, huwag po sana tayong magsawa sa kadadasal, sapagkat sa sama-sama po nating panalangin, ibinibigay sa atin ng Panginoon ang ating pangangailangan. Ito na, lastly po. In mathematics, 1 plus 1 equals? 1 plus 1 equals? Walang tao. 1 plus 1 equals? Yan. Diyos ko, gagalitin pa. 2, di ba? Pero meron po tayong tinatawag na synergy. 1 plus 1 in synergy can be 11. Can be 1,011. Sapagkat kapag pinasama-sama natin, the value of doing together, we call it synergy. Pinagsama-samang lakas, nakakabuo. Take for instance, walis tingting. Isang walis tingting, saan mo nagagamit? Sa lang. Pantinga, pantutuli. Pero pag pinagsama-sama mo ang isang bungkos na walis tingting, ano nagagawa? Nakakalinis ng bahay, nakakalinis ng simbahan. Mga kapatid, sama-sama po tayo ngayong manalangin. There is power when we pray. And when we pray, Jesus, kinain ko na. Jesus, sarap ng lamok. Jesus is present in our life. And His promise is, I will be with you till the end of the time. God bless us all. Amen and amen.